Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Hapon dito, pero sa Pilipinas, umaga. Um, Talagang conclusive para sa akin. Lalo na yung interview ni Steve Bannon sa PBS, yung Trump and Power, parang ganun. Yung title ng sabi niya, di ba? Walang nagawa yung media, walang nagawa yung mga educational institutions, business institution, tumutupi silang lahat kay Trump. Sabi niya dahil daw sila, they are tough, they are unstoppable. So sabi niya, tutupi din daw ang PBS. Tumupi na nga. Dahil yung yung nangyari sa Paramount, PBS, CBS, tapos yung isang pamilya lang yan pero rumesbak naman yung rumesbak naman yung South Park. First time ko, yung mga bata, yung mga anak ko nanonood ng South Park. Ako hindi pa ako masyadong, kasi hindi ko pa masyadong naintindihan noon. Mabagal ako pero yun naman, pag nag-conclude ako talaga naman, so gusto talaga niyang magtatag ng diktadorya. So kailangan pigilin yan kasi hindi naman pwede. Ang ko dyan, ang agam ko, parang fear, kinatatakutan ko na mangyari yung suspension of the writ of habeas corpus, saka yung declaration of martial law. Kasi dami mga barilan, plowing, yung car plowing, sinasagasaan ginagamit yung kotse para sagasaan yung mga tao. Iba-ibang lahi naman, pero kasi hindi mo na alam kung tsaka sa mga eroplano, mga barko, mga boat, mga tren, kung ano-anong nangyayari. Nakaka-alarma talaga. So prayer talagang tsaka yung nila, yung kultura nila na pa rin, talagang white supremacy, racism, racial discrimination, apartheid, yun pa rin, ganun pa rin. So ibang klase, talagang Nazi talaga, mga Nazi talaga sila. Yung hindi Christian, siyempre hindi born again, sana mo-born again silang lahat, diba? Bigyan din sila ng grasya ng Diyos na ma-born again sila. Pero kung hanggat hindi sila nabuborn again, kasi hanggat hindi nila tinatalikuran ng kasalanan at hindi sila sumasanib sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pananampalataya, racist talaga sila. Yun ang nature nila. They are in power. Alam naman natin yan, di ba? Kapag isang tao, isang pamilya, isang grupo, isang lahi, isang tribo, naging makapangyarihan sa lahat, di ba? Naging superpower, talagang may may ganon, di ba? Human nature. Yung pag-asa nila talaga to be born again, di ba? Yung sabi ni Jesus na you must be born again. John 3, kalimutan ko na verse 3 yata, anyway, or 7. Anyway, so iniisip ko ngayon anong susunod na mensahe ko sa kanila.
kayo munang kausapin ko. Kasi tagal ko na kayong hindi nakakausap. Daming nangyari dyan. Yung malaki para sa akin, from my perspective here, yung syempre yung sa impeachment ni VP Sara na talagang no, bakit nangyari yung ganon? So, fear, takot. May mga senador takot. Except yung sila Senator Hontiveros tsaka yung mga kasama niya. Pero si Senate President Escudero at iba pa talagang fear. Yun ang ko, basa ko. Hindi ako sure. Hindi ako 100% sure. Kailangan i-fact check. No? Pero dito rin ganun din eh. Ganun din ang agam-agam ko eh na si Trump hawak siya sa liig ni either si Putin o si Netanyahu o kaya pareho. Kasi pero hindi magkakampi yung dalawa, magkaaway yung dalawa, di ba? Yung Russia at saka yung Israel magkaaway kasi sinusuportahan ng Russia yung Iran. Tapos yung Iran naman ang sumusuporta sa Hezbollah at saka sa Hamas na umaatake sa Israel. Yung Israel naman, proxy war nga ito eh, di ba? Ang naman yan, US. Kaya ako, tinitingnan ko lagi na bawat galaw ng Israel, yun, US yun. Parang ang distraction yung ginagawa nila. Pero kawawa yung mga taga-Gaza, di ba? Starvation, para dun mapunta yung news. Napaka horrendous. Napaka karumal-dumal. Grabe talaga. Pagdasal po natin ang Gaza na iligtas sila ng Diyos at i-preserve sila ng Diyos. Magkaroon ng two-state solution. So yung October 7, karumal-dumal talaga yun. Pero itong ginagawa naman ng Israel na to sobra talaga. So lumalabas ngayon na nagiging Israel na yung masama, di ba? Pero kumpas siguro yan ni Trump na hindi lahat ng Amerika masama, di ba? Kasi nga yan ang choice eh. Ang mga Amerikano piliin nila kasi may magiging paraya, meaning outcast, di ba? Outcast na entity. So either yun, ang magiging paraya o outcast MAGA, yung grupo ni Trump, siya at saka yung MAGA, sila magiging paraya group, di ba? Paraya people, paraya movement, outcast movement, outcast people. Kasi kung hindi sila magsisisi, hindi na natin kailangan, yun at yun ang mangyayari. Masisira sila eh. Ngayon, kung ang lalo na yung mga evangelical mag-stand up sila against kay Trump tsaka sa MAGA, di yung MAGA lang ang magiging paraya, di ba? Si Trump at saka MAGA lang ang magiging paraya. Pero pag yung mga puti, pati mga evangelical na puti, magpatuloy sila sa pagsuporta kay Trump at saka sa MAGA, paraya na silang lahat. Yung buong lahi ng mga puti, by and large, magiging paraya na. Pero yun na lang isipin natin, hindi sila ang original na Amerika. Ang Amerika talaga yung mga Native American, African American, tsaka yung American Native Mexicans. Diba? So, tapos, talaga 1936 pa yung mentality nila. Sila yung supreme race. At
grabe ang ano nila sa mga itim, tsaka sa mga Native American, sa mga dikolor, parang mga Mexican din, mga Latino, Latina. Grabe, talagang non-believer talaga, maski na professing Christian, sa puso, sa salita at sa gawa, pero hindi rin naman lantarang gawa, pasimple. Pero ano talaga, racist talaga. Apartheider talaga. Apartheider. So, yung sa mga justices ng Supreme Court, tsaka mga senador, tsaka congresspersons, inaano ko kasi Republican naman talaga lahat yan ngayon. Dominated by Republicans. Of course, ang White House hawak ng Republican, si Trump. Ang Supreme Court, majority Republican. Ang Senate, majority Republican. Ang Congress, majority Republican. Pero still, di ba, kung yung mga ano ko na malinaw na itong mali pero una, humihirit pa sila na hindi sila makikipag-cooperate kay Trump, pero sa bandang huli, from the Supreme Court to the Senate to the Congress, sa bandang huli talagang sumusunod pa rin sila kay Trump. So ang ano ko, hawak, di ba, si Trump hawak sa liig ni Putin or ni Netanyahu or both, di ba, magkaaway pero pareho silang hawak nila sa liig si Trump. Siguro may mga picture, may mga video na nasa ano nila. Kasi si Jeffrey Epstein, Jewish yun. So, pwedeng ano talaga siya. Pwede na ano nga, yung the Israeli government has been working with him pagdating dun sa materials na para mahawakan nila sa liig si Trump. O si Putin din, ganun din. So, kasi si Trump pumunta dati ng Russia. Tapos, kasi nga magbibuild sana siya ng Trump Tower niya doon sa Leningrad or sa St. Petersburg or Moscow, isa sa mga big cities nila. So, pumunta siya doon before siya maging president. So, at saka, kasi nga, di ba wala silang parang maski nang sabihin ni Trump, tinutuloy pa rin nila yung pambobomba ng Russia sa Ukraine, yung pambobomba ng Israel sa Gaza, tuloy-tuloy pa rin. Astig yung dalawa kaya sabi ko, hawak nila sa liig tong si Trump. Tapos si Trump naman, at kung sino man mga handler ni Trump, hawak din nila sa liig yung mga nasa Supreme Court, nasa mga Republican sa Senate, saka Republican sa Supreme Court, Republican sa Senate, saka Republican sa Congress. So dyan din yung hindi ng takot si Senate President Chis Escudero. Takot yung mga bumoto para i-discarril ang impeachment proceedings para kay Inday Sara. Ngayon, talaga namang mahal ko naman ng mga Duterte. Mas mahal ko pa nga mga Duterte kaysa sa Marcos doon ako naging misyonero maski na Ilocano ako. Pero pinagdadasal ko sila lahat, di ba? Si Madam Imelda Romualdez Marcos, talagang pinagdadasal ko naman yan na Panginoon, ma-born again si Mrs. Imelda Romualdez Marcos, former First Lady Imelda Romualdez Marcos. So pero yun nga, mahal ko man, pero yung katotohanan like doon muna kay Marcos, di ba? Yung pa rin ako yung ill-gotten wealth, di ba? Wala. Madaming mga pangako sa SONA, sana matupad daw. Yun kasi nang rinig ko basa ko hindi ko naman napakinggan yung buo. Hindi ko nga napakinggan katiting nabasa ko lang sa headlines. Tsaka may mga tinanong ako mga malapit sa akin na kumusta yung SONA. Yun nga daw, puro pangako pero malamang hindi na naman matupad kasi ganun lang naman daw lagi.
mangangako, di naman gagawin. Pero yung isa pa, yung sa ill-gotten wealth nga, paano yun? Ano ba talaga ang katotohanan tungkol dyan, di ba? Kasi lalo na maraming naghihikaos na mga Pilipino, lumulubog. Lubog ang Pilipinas dahil sa mga bagyo. So climate change. So kailangan ng Pilipino ng financial support. Kung maisoli sana yung mga nakaw na yaman na yun, di ba? Wala eh. Iniiwasan yung topic na yun. Ayun, sa mga Marcos yan. Ito namang sa mga Duterte naman, ayun namang EJK sa Davao, EJK na national, na naging presidente na sila Tatay Digong, tapos yung allegations kay Inday Sara na mga na corruption, di ba? Pertaining to funds sa DepEd. So, ayun nga, ang tingin ko ngayon ganun, ay hawak sa liig ng Duterte family yung mga senador na nagpagamit sa kanila, di ba? So in the end, ang sa akin, yung ako personally, kailangan talagang malinis ang natin, ang buhay natin, at yung covering ng blood of Jesus, kasi hindi naman tayong lahat perfecto malinis, pero yung the blood of Jesus talaga that covers our sins, importante yon, and washes us. Tapos the Holy Spirit who renews us, importante yan, kasi kung hindi, mahawakan tayo sa liig, and then hindi na tayo makakapaglingkod ng todo tapat. Ang ganda, no? Todo tapat sa Panginoong Diyos, di ba? So dito din, personally din, yung mga dito, kasama ko dito, napapaligiran ako ng mga tuta ni Trump. Mga dikolor sila, tsaka mga puti din. Tuta sila ni Trump. Oo, siguro to may mga nakamit nga na krimen, tapos hawak sila sa liig. May mga magaganda. Puti, Italian, Mexican. Yung Mexican maganda yon. Sa San Francisco naman yon. Taga Jalisco yata. Pero yun nga, talagang siguro they fear for their family. So magko-cooperate na lang sila, tsaka yung career nila. Takot nga sa persecution, takot sa kahirapan, takot na maghikahos, takot na ma-disadvantage ng sistema, takot na ma-martyr, mamatay, patayin. Ayan, hindi ka na makakaano yan, hindi ka na makakapaglingkod sa Panginoon. So carry your cross talaga. Or sa atin pa ngayon, sa context natin, pasanin mo ang iyong silya elektrika, o kaya tanganan mo ang iyong lethal injector, at go and sin no more. Kung ano yung naging dahilan bakit hawak ka sa liig ng mga makakapangyarihan tao, i-ano mo na yan, surrender, and then get out. Isuko mo ang lahat-lahat sa buhay, ang buong buhay mo isuko mo sa Panginoong Jesus, and then get out dun sa stranglehold, get out dun sa pagkakaalipin mo sa kanila. So ngayon, ito ring mga mahal natin mga Duterte family, hawak sila ng China kasi yung mga EJK, yung may placard na ganon, Mao Zedong yun, style yun ni Mao Zedong, yung addict ako, pusher ako, ganon, may placard, style yun ni Mao Zedong nung tawag yata Cultural Revolution, Mao's Cultural Revolution sa China. Ganon ang style. So may
may kumpas ng China yung mga nangyari na EJK. Both sa Davao at saka sa sa national level. So, pag-pray natin sila. Pag-pray din natin ang mga Marcos. Si Sandro ang majority speaker, majority leader of the House of Representatives. Sana maging maayos ang kanyang at yung pangalan Marcos sana maging ma-redeem at maging mabango. Yung pangalang Duterte, ganoon din, ma-redeem, maging mabango, di ba? Yun ang prayer natin, mga kapatid. And may chance na si Inday Sara ang magiging next president ng Pilipinas. Maraming nagsasabi, wala na, patay na ang Pilipinas pag siya naging presidente. I don't know. Pero I'm concerned. Kasi nga doon sa EJK, tsaka yung continuing violent behaviors ng mga Duterte. Kasi kagaya niyan, si Paulo ba yun? Diba, sinabi niya na inahamon niya ng suntukan yung PNP chief. Hindi naman yun. Hindi, ang dami nating problema. Diba? So, hindi maganda yung hindi maganda yung track record ni Tatay Digong tsaka yung pamilya nila. Si Inday Sara din, sinete niya si PBBM, si Paulo din, ganoon din, na yung PNP chief naman. So, alarming. Kaya kung magiging presidente, next president si Inday Sara, medyo kailangan ng matinding talaga fasting, prayer, yung pa rin kahapon sa mga kapatid natin, mga Bisaya. The same conclusion, fasting, prayer, meditation on God's Word. Yan ang natin, yun ang solusyon. Wala tayong ibang gagawin. Diba? So, kasi nga, importante. Kami dito na fasting, prayer, meditation on God's Word, spiritual warfare, para hindi makapagtatag, hindi maging successful ang layunin ni Trump at ng mga MAGA/Nazis, mga Nazi dito, na makapagtatag sila ng diktadorya. Ang pinagpa-fast natin at pinagpipray natin, hindi yan maging successful. At magkaroon ng midterm election. Kasi midterm election next year. So, hindi cancel or i-discarril. At magkaroon ng balance. Diba? Mabalance na hindi yung totally hawak ng Republican lahat. The executive, the judiciary, both houses of the legislative branch, the Senate and the House of Representatives, hawak lahat ng Republican. So, pinagdadasal natin na mabalance naman sa next election. Kung luluubin ng Diyos at luluubin din ng sambayan ng Amerikano. Ayan, tapos yung AI race, kailangan manalo tayo dyan. At hindi maging threat. At hindi ma-overtake ng China ang US pagdating sa AI technology. Kasi yung clean energy tsaka EV, electric vehicles, naunahan na ng China ang US. Dahil sa politika rito. Si Elon Musk nasabit sa politika. May problema rin siya sa pareho ko, may problema kami sa utak. So, ang daming dapat gawin. Tapos yung climate change dyan, tsaka dito, grabe. Record heat. Dito malamig. Kasi pag mainit sa East Coast, dito naman sa San Francisco, Daly City, malamig.
Kung gaano kalamig dito pag summer, ibig sabihin ganun kainit dun sa kanila. Hindi lang sa East Coast, pati na sa Valley dito sa California Valley, tsaka yung Nevada, yung mga yan, Arizona, puro ang iinit dyan ngayon. So anyway, yan din, di ba? Yung climate change, kailangan na masolusyonan, magawan ng paraan. Ang sinasabi ko nga, yung sinabi ng professor ko sa akin, paki-fact check na lang. Yun daw Netherlands, nakalubog talaga yon below sea level. Pero through dikes, seawalls, artificial seawalls, hindi nakakapasok ang tubig sa at inhabitable pa rin ang Netherlands. So pwede, di ba? Pwede siyang mangyari. Kailangan lang natin ng focus. So again, doon na naman tayo, the same conclusion, surrender all, isuko ang lahat-lahat sa Panginoon. Tapos fasting, prayer, and Bible meditation. Siyempre, prayer and Bible meditation every day. Fasting at least twice a day. Pwedeng skip a meal, pwedeng Daniel's fast, meaning vegetable-only diet. Basta do something by the leading and anointing of the Holy Spirit na you pray every day, fast at least twice a week, and then meditate on God's Word every day. Actually, day and night na dapat. And ask God to heal our land, di ba? Yun ang natin, yung 2 Chronicles 2 Chronicles 7:14 ba yan? If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Yun pa rin. And then do not get entangled with sin. I-repent na yung kasalanan kasi gagamitin nila yan na chokehold. Yung mga temptation sa babae, or kung babae ka naman, temptation sa lalaki. Kung LGBTQ ka, temptation sa kung anumang nilalang ang nakakatempt sa'yo. And pera, temptation sa pera, basta discerning talaga, discernment talaga. Discerning of the spirits. Importante yun. And stay the course. And keep following Jesus and yung accomplish kung ano yung mission na binigay ng Panginoon sa'yo individually, and also kung you have to be a part of a church. Panginoon Diyos, salamat po na we can talk and we can also pray together even in this way. Dalangin ko po ang mga kapatid naming mga Pilipino na nasa Pilipinas. Marami silang mga pinagdadaanan from Mindanao, Visayas, and Luzon. Lalong-lalo na yung mga taga Mindanao kasi nandun ang Duterte family and they are close to China. So, nakakatakot ang maging Kristiyano ngayon sa Mindanao. And we pray na proteksyonan mo sila, cover them by the blood of Jesus. Protect them, Lord, by the blood of Jesus, and let the Holy Spirit fill them and guide them and empower them every day. And mga taga Visayas and Luzon din, the same thing. We pray for the salvation, the renewal, the rebirth of all members of the Duterte family. We pray for salvation, healing, renewal, rebirth of all the members of the Marcos family. And we pray for every member of the Supreme Court, every member of the Senate, and every member of Congress, and governors, vice governors, mga sangguniang panlalawigan, yung mayors, vice mayors, saka yung city council or town council, and then mga barangay captain, mga barangay council members,
God Almighty, mga nasa politiko, nasa gobyerno, in the name of Jesus, mga kasandaluhan ng Pilipinas, mga pulis ng Pilipinas, all over, from Mindanao to Luzon, from Tawi-Tawi to Batanes Islands, Lord God, in the name of Jesus, we pray for uh, salvation, oh God. Let the gospel be preached and proclaimed from Tawi-Tawi to Batanes Island, and let multitudes of Filipinos be born again in the name of Jesus. And then kami, Lord, na mga nananampalataya sa iyo, we offer ourselves once again unto you. Fill us with the Holy Spirit, wash us by the blood of Jesus, cover us by the blood of Jesus, fill us, guide us, and anoint, empower, enable us by the Holy Spirit to live for you and to serve you, to trust and obey you. And in the name of Jesus, we come against all the powers and principalities na nag-o-oppress at nag-enslave at nambubulag sa mga Pilipino. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord God, palayain mo sila. In the name of Jesus. And thank you, Lord, yung mga merong sakit, pagalingin mo sila. In the name of Jesus, yung mga may addiction, Father, set them free from alcohol addiction, drug addiction, any kind of addiction, any kind of bondage. Set them free, break the chains in the name of Jesus. Set them free, break the chains, break the chains, break the chains in the name of Jesus. Break the chains. Mga tanikala, warakin niyo po ang mga tanikala. Salamat po, Panginoon. Let there be healing, let there be healing, let there be fullness of the Holy Spirit upon each and every one right now na kasama kong nananalangin, nanonood nitong video na ito. Salamat po, Panginoon. Be glorified in Jesus' name. Amen and amen. Okay, mga kapatid. Bye. I love you all.